Kumusta po kayo mga minamahal naming taga-subaybay? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Samahan niyo po akong muli sa isang panibagong paglalakbay ng puso. Sabi nila, ang pag-ibig daw ang pinakamahirap na ibigay, lalo na kung ang sugat ay mula sa taong minahal mo ng lubos. Paano kung ang kapatawaran na iyon ang tanging susi para muling mabuo ang iyong puso? Hira Soliman ngumiti habang nakatingin sa maningning na tela ng kanyang damit pangkasal. Gawa ito sa pinakamagandang seda. Pinalamutian ng mga perlas at puntas na binurdahan ng kamay. Sa loob ng 8 taon, pinangarap niya ang araw na ito. Ang araw kung saan maglalakad siya sa aisle patungo sa lalaking pinakamamahal niya, si Lino. Mag-iisang buwan na lang at ikakasal na sila. Ang mga imbitasyon ay naipadala na, ang venue ay nakumpirma na, at ang cake ay natikman at napili na. Ang lahat ay tila perpekto. Ngunit sa mundo ng pag-ibig, ang perpekto ay madalas na isang ilusyon lamang. Tumunog ang kanyang telepono, isang hindi kilalang numero. Nagtaka siya, ngunit sinagot pa rin. Isang video ang ipinadala sa kanya. Nagtataka, binuksan niya ito. Nang magsimulang mag-play ang video, huminto ang tibok ng puso ni Hira. Sa screen, nakita niya si Lino. Hindi nag-iisa, kasama niya si Tala, isang batang babae na nagtatrabaho sa parehong kumpanya. Magkayakap sila, naghahalikan sa loob ng sasakyan sa parking lot ng opisina. Ang kanilang mga halik ay hindi inosente, kundi may pagnanasa. Nanginginig ang mga kamay ni Hira. Paulit-ulit niyang pinanood ang video. Hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Paano ito nangyari? Bakit? Ang mga tanong ay sumugod sa kanyang isipan tulad ng isang bagyo. Hindi niya napigilan ang kanyang sarili. Tumakbo siya palabas ng kanyang apartment, sumakay sa kanyang kotse at nagmaneho papunta sa opisina ni Lino. Kailangan niya ng sagot. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Pagdating niya sa opisina, nagmamadali siyang pumasok. Hindi niya alintana ang mga nagtatakang tingin ng mga tao. Ang tanging nasa isip niya ay si Lino. Natagpuan niya si Lino sa kanyang cubicle, nakikipag-usap sa telepono. Lino, saan na ginawa ka? Sigaw ni Hira. Nagulat si Lino at agad na binaba ang telepono. Hira? Anong ginagawa mo dito? Ipinakita ni Hira sa kanya ang video. Ipaliwanag mo ito. Namutla si Lino. Hindi siya makatingin sa mga mata ni Hira. Hira, hayaan mo akong magpaliwanag. Magpaliwanag? Ano pa ang dapat mong ipaliwanag? Nakita ko ang lahat. Niloloko mo ako, Lino. Sa loob ng 8 taon. Lumapit si Tala. Hira, hindi mo naiintindihan. Hindi na nakapagpigil si Hira. Lumapit siya kay Tala at sinampal ito ng malakas sa mukha. Ikaw ang sumira ng lahat. Sigaw niya. Lumapit si Lino upang pigilan siya, ngunit itinulak siya ni Hira. Huwag mo akong hawakan. Hindi na kita kilala. Nagsimulang umiyak si Hira. Ang sakit ay hindi matitiis. Ang lalaking pinakamamahal niya, ang lalaking pinangarap niyang pakasalan, ay niloko siya. Ang lahat ng kanyang mga pangarap, ang lahat ng kanyang mga pag-asa ay naglaho. Sa sobrang sakit, nahilo si Hira. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo. Bago pa siya makareact, bumagsak siya sa sahig. Ang huling bagay na nakita niya ay ang mukha ni Lino, puno ng gulat at pagkabahala. Pagkatapos, ang lahat ay naging iitim. Nagising si Hiraya sa amoy ng antiseptiko at sa nakakasilaw na puti ng kisame. Sa isang saglit, hindi niya alam kung nasaan siya. Pagkatapos, bumalik ang lahat sa kanya. Ang video, ang komprontasyon, ang sampal, at ang kahihiyan. Isang malakas na sakit ang kumirot sa kanyang dibdib, mas matindi pa kaysa sa sakit ng ulo na kanyang nararamdaman. Anak. Isang pamilyar na boses ang gumising sa kanya mula sa masalimuot na alaala.
Nakita niya ang kanyang ina, si Althea, na nakaupo sa tabi ng kanyang kama. Bakas sa mukha nito ang pag-aalala at pagod. Inay, mahinang bulong ni Hiraya at muling namasa ang kanyang mga mata. Nakakahiya. Nakita ng lahat. Hinawakan ni Althea ang kanyang kamay. Ang palad nito ay mainit at nagbibigay ginhawa. Huwag mo nang isipin yon, anak. Ang mahalaga ay okay ka. Ngunit hindi siya okay. Paanong magiging okay ang isang taong nawalan ng lahat sa isang iglap? Ang 8 taon ng pagmamahal at tiwala ay gumuho na parang kastilyong buhangin. Hindi ko alam kung paano ako magsisimula ulit, inay, sabi niya habang humihikbi. Niyakap siya ng kanyang ina. Sa mga bisig ni Althea, naramdaman ni Hiraya ang pamilyar na seguridad na matagal na niyang hindi naramdaman. Ngunit may kakaiba sa yakap ng kanyang ina ngayon. Mayroong pag-aalinlangan, isang bigat na hindi niya maipaliwanag. Kumala sa yakap si Althea at tinitigan siya ng seryoso. Hira, anak, may kailangan akong sabihin sa'yo. Isang bagay na matagal ko nang inililihim. Kinabahan si Hiraya. Ano po yun, inay? Huminga ng malalim si Althea. Anak, alam kong mahirap itong paniwalaan. Pero nagpakasal ako. Natigilan si Hiraya. Ano na po? Kanino? Kailan pa? Sunod-sunod niyang tanong. Ang kanyang pagkalito ay mas lalo pang lumalim. Ilang buwan na ang nakalipas. Paliwanag ni Althea. Ang boses ay nanginginig. Alam mo naman ang sitwasyon natin, anak. Baon tayo sa utang mula nang mawala ang papa mo. Ginawa ko ito para sa atin. Mabait siyang tao, Hira. Tinulungan niya tayo nang walang hinihinging kapalit. Hindi makapaniwala si Hiraya. Ang kanyang ina, nagpakasal sa isang estranghero. Para sa pera? Parang gumuho ang pangalawang pagkakataon sa kanyang mundo sa loob ng isang araw. Bago pa siya makapagsalita, may kumatok ng marahan sa pinto. Bumukas ito at isang lalaki ang pumasok. Matangkad ito, maayos manamit, at may tindig na nagpapakita ng kumpiyansa. Ngunit ang kanyang mga mata ay kalmado. Halos may distansya. Mukha itong mas bata kaysa sa inaasahan niya. Althea, sabi ng lalaki sa isang magalang na boses. Kumusta na siya? Amihan, sagot ni Althea. At sa paraan ng pagbigkas niya ng pangalan, alam ni Hiraya na ito na ang lalaking tinutukoy ng kanyang ina. Gising na siya. Anak, si Amihan, ang asawa ko. Ang salitang asawa ay parang isang sampal sa mukha ni Hiraya. Tumingin siya kay Amihan na bahagyang tumango sa kanya bilang pagbati. Kumusta na ang pakiramdam mo? Tanong ni Amihan. Ang boses niya ay malumanay, ngunit walang emosyon. Hindi sumagot si Hiraya. Tinalikuran niya sila at humiga. Tinititigan ang blangkong pader. Narinig niya ang mahinang pag-uusap nila bago sila tuluyang umalis. Isang estranghero. May isang estranghero sa kanilang buhay. At ngayon, dahil sa nangyari sa kanya, kailangan niyang umuwi sa isang bahay kung saan naroroon ang estrangherong yon. Nang makalabas sila ng ospital, ang biyahe pauwi ay napuno ng nakabibinging katahimikan. Pagdating sa bahay, ang lahat ay tila pamilyar ngunit dayuhan. Ang mga gamit ay pareho, ngunit ang presensya ng bagong lalaki ay nagpabago sa buong kapaligiran. Nang gabing iyon, sa hapagkainan, ang tensyon ay halos hinihiwa sa hangin. Si Althea ay pilit na gumagawa ng usapan, ngunit walang sumasagot. Si Hiraya ay nakatungo lamang sa kanyang plato, halos hindi ginagalaw ang pagkain. Si Amihan naman ay tahimik na kumakain. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa kanyang pagkain. Para kay Hiraya, si Amihan ay isang mananakop, isang estrangherong umupo sa upuang dating para sa kanyang ama. Isang taong bumili ng kanilang kalayaan kapalit ng pera. Ang galit at sama ng loob ay muling umusbong sa kanyang puso.
Hindi lang para kay Lino at Tala, kundi para na rin sa lalaking ito. Hira anak, kumain ka. Pakiusap ni Althea. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Hindi umimik si Hiraya. Itinulak niya ang kanyang upuan at tumayo. Wala akong gana. Hira. Nang biglang, isang malakas na paghinga ang naririnig ni Hiraya mula sa kanyang ina. Napalingon siya at nakita niya si Althea na napahawak sa kanyang dibdib. Ang muka ay namumutla at nahihirapang huminga. Inay, sigaw ni Hiraya, takot ang biglang pumuno sa kanyang buong pagkatao. Althea, sigaw din ni Amihan na mabilis na tumayo at lumapit sa kanya. Ngunit huli na ang lahat. Sa harap nilang dalawa, ang mga mata ni Althea ay pumikit at ang kanyang katawan ay bumagsak sa sahig. Ang biyahe papuntang ospital ay isang malabong alaala ng mga kumikislap na ilaw at walang katapusang sirena. Nakaupo si Hiraya sa tabi ng kanyang ina sa loob ng ambulansya. Hawak ang malamig nitong kamay. Paulit-ulit na bumubulong ng mga salitang walang saysay. Inay, kapit lang po. Huwag niyo akong iwan. Si Amihan ay nasa unahan. Tahimik na nakikipag-usap sa mga mediko. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may diin. Ngunit hindi ito napansin ni Hiraya. Ang buong mundo niya ay lumiit sa figura ng kanyang ina na nakahiga at wala ng malay. Sa emergency room, ang bawat segundo ay parang isang oras. Si Hiraya ay nagpabalik-balik sa pasilyo. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa bawat pagbukas ng pinto. Si Amihan ay nakatayo sa isang sulok, nakasandal sa pader. Ang kanyang mukha ay hindi mabasa. Pagkalipas ng tila isang kawalang hanggan, lumabas ang isang doktor. Ang pagod sa kanyang mga mata ay nagsabi ng lahat. Sino po ang pamilya ni Ging Althea Soliman? Ako po, anak niya. Mabilis na sagot ni Hiraya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Tumingin ang doktor sa kanya na may halong awa. I'm sorry. Ginawa namin ang lahat ng aming makakaya, pero hindi na kinaya ng puso niya. Sa isang iglap, huminto ang mundo ni Hiraya. Hindi ito totoo. Ang sanhi ng kanyang pagkamatay ay acute myocardial infarction, isang atake sa puso. Patuloy ng doktor. Mula sa aming pagsusuri, tila na-trigger ito ng isang matinding emosyonal na pagkabigla o stress. Matinding emosyonal na pagkabigla. Ang mga salitang iyon ay umaling-awngaw sa isipan ni Hiraya na parang isang hatol. Ang eskandalo sa opisina, ang kanyang sigaw, ang kanyang galit. Iyon ang pumatay sa kanyang ina. Nanghina ang kanyang mga tuhod at bumagsak siya sa malamig na sahig ng ospital. Wala nang mga luhang lumalabas. Tanging isang malalim at nakakabinging katahimikan ang pumuno sa kanyang pagkatao. Ang sakit ay napakatindi na hindi na niya ito maramdaman. Naramdaman niya ang isang kamay sa kanyang balikat, ngunit hindi niya ito pinansin. Nakita niya si Amihan na nakikipag-usap sa doktor, pumipirma ng mga papeles at gumagawa ng mga tawag. Ang estrangherong ito, ang siyang gumagawa ng mga bagay na dapat ay siya ang gumagawa. Ngunit wala siyang lakas, wala siyang kahit ano. Ang mga sumunod na araw ay isang malaking ulap ng kalungkutan. Si Amihan ang nag-asikaso ng lahat, mula sa punerarya hanggang sa mga bulaklak, sa pag-aayos ng burol. Kumikilos siya ng may tahimik na kahusayan, isang anino sa background na tinitiyak na ang lahat ay maayos. Habang si Hiraya ay nakaupo lamang sa isang sulok, isang buhay na estatwa, tumatanggap ng mga pakikiramay na hindi niya naman naririnig. Para sa kanya, 2 libing ang nagaganap. Ang libing para sa kanyang ina at ang libing para sa kanyang 8 taong pag-ibig na namatay kasabay nito. Sa huling gabi ng burol, isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Pumasok si Lino sa kapilya, may dalang mga puting bulaklak
Mukha siyang pagod at puno ng pagsisisi. Nagtama ang kanilang mga mata at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming araw, isang emosyon ang pumunit sa kawalan ng pakiramdam ni Hiraya. Purong galit. Lumapit si Lino sa kanya. Hira, nakikiramay ako. Patawarin mo sana ako. Tumayo si Hiraya. Ang kanyang mga mata ay malamig na parang yelo. Umalis ka, sabi niya sa isang boses na mahina, ngunit puno ng kamandag. Hira, pakinggan mo ako. Please. Sinabi kong umalis ka. Ulit niya, mas malakas ngayon na nagpatigil sa mga bulungan sa paligid. Wala kang karapatang maparito. Gusto ko lang humingi ng tawad. Tawad? Putol ni Hiraya. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Para saan, Lino? Sa panloloko mo? O sa pagpatay mo sa nanay ko? Natigilan si Lino. Ang kanyang muka ay nabahiran ng gulat at sakit. Huwag mong sabihin yan. Bakit? Dahil totoo? Sigaw ni Hiraya. Hindi na napigilan ng galit na kumukulo sa loob niya. Ang stress. Ang stress na dulot ng ginawa ninyo ni Tala ang pumatay sa kanya. Kaya ngayon, kunin mo ang mga bulaklak mo at umalis ka na. Dahil sa bawat segundong nakikita kita, naaalala ko lang na kasalanan mo ang lahat ng ito. Walang nagawa si Lino, kundi tumalikod at maglakad paalis. Dala ang kahihiyan. Pagkatapos ng libing, ang bahay ay naging mas tahimik kaysa sa isang puntod. Ang bawat sulok ay nagpapaalala kay Hiraya ng kanyang ina. Ang kanyang tawa, ang kanyang mga luto, ang kanyang presensya. Ang bigat ng lahat ay nagsimulang lamunin siya. Hindi lang sa emosyonal, kundi pati na rin sa pisikal. Nagsimula ito sa isang simpleng lagnat. Pagkatapos ay pananakit ng ulo. Inisip niya na dahil lang ito sa pagod at puyat. Ngunit isang gabi, habang nakahiga siya sa kanyang kama, napansin niya ang isang bagay na nakakatakot. Ang ilaw mula sa lampara sa kanyang tabi ay nagsimulang magkaroon ng malabong halo sa paligid nito. Kumurap-kurap siya. Iniisip na baka dahil lang sa kanyang mga luha. Ngunit hindi ito nawala. Sinubukan niyang ituon ang kanyang paningin sa isang litrato sa dingding, ngunit ang mga gilid nito ay malabo. Unti-unting kinakain ng kadiliman. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang puso. Pinilit niyang tumayo, ngunit ang kanyang katawan ay napakabigat. Ang silid ay nagsimulang umikot, at ang kadiliman sa gilid ng kanyang paningin ay nagsimulang lumawak, na parang isang kumot na dahan-dahang tumatakip sa kanyang mundo. Tulong. Bulong niya sa kawalan, bago siya tuluyang lamunin ng dilim. Narinig ni Amihan ang isang mahinang kalabog mula sa silid ni Hiraya. Sa isang iglap, nandoon na siya. Binubuksan ang pinto. Nakita niya itong nakahandusay sa sahig, walang malay. Isang pamilyar na takot ang biglang kumapit sa kanya. Ang parehong takot na naramdaman niya nung gabing bumagsak si Althea. Hindi siya nagpanik. Binuhat niya si Hiraya nang may pag-iingat at muling isinugod sa ospital. Habang nagmamaneho, tinitingnan niya ang maputlang mukha nito sa passenger seat. Ang babaeng ito, na dapat sana'y naghahanda para sa kanyang kasal, ay nawalan ng kasintahan ng ina at ngayon, tila nawawalan na rin ng sarili. Sa ospital, sinabi ng doktor ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Physically, she's fine, sabi ng doktor pagkatapos ng ilang pagsusuri. Pero ang kanyang pagkabulag, we believe it's a case of conversion disorder, isang temporary blindness na dulot ng matinding psychological trauma. Ang kanyang isip, sa sobrang sakit, ay pinili na lang na isara ang kanyang paningin para hindi na makita ang anumang maaaring magdulot pa ng sakit. Temporary, pansamantala. Ngunit gaano katagal? Walang makapagsabi. Mula sa sandaling iyon, isang bagong responsibilidad ang bumalot kay Amihan.
Nangako siya kay Althea na aalagaan niya ang kanyang anak. Hindi niya inasahan na magiging ganito kahirap. Ang planong manatiling simple at malayo sa gulo ay biglang naglaho. Sa mga unang araw, si Hiraya ay parang isang manikang basag. Hindi ito nagsasalita. Halos hindi kumikilos. Tumatanggi itong kumain. Isang umaga, pumasok si Amihan sa kanyang silid na may dalang tray ng mainit na lugaw. "Hiraya, kailangan mong kumain," sabi niya sa malumanay na boses. Walang sagot. Ang mga mata ni Hiraya ay nakatitig sa kawalan, blanko at walang buhay. Umupo si Amihan sa gilid ng kama. Kumuha siya ng isang kutsarang lugaw at dahan-dahang inilapit sa bibig nito. Kahit kaunti lang, itinabig ni Hiraya ang kanyang kamay. "Ayoko. Iwanan mo ako." Hindi sumuko si Amihan. Muli siyang sumandok ng lugaw. "Hindi ako aalis hanggat hindi ka kumakain." Nagkaroon ng mahabang katahimikan. Sa huli, tila napagod sa pakikipagtalo. Dahan-dahang ibinuka ni Hiraya ang kanyang bibig. Isang subo, 2, 3, hanggang sa maubos ang laman ng mangkok. Sa buong proseso, walang nagsalita. Ngunit sa simpleng kilos na yon, isang maliit na pader sa pagitan nila ang nagsimulang gumuho. Naging routine nila ito. Sa umaga, sa tanghali, at sa gabi, si Amihan ang matiyagang nagpapakain sa kanya. Kapag gabi, ang katahimikan sa bahay ay mas lalong nakakabingi. Upang puna ng kawalan, kinuha ni Amihan ang isang lumang libro ng mga tula mula sa estante ni Althea at nagsimulang magbasa ng malakas. Sa una, si Hiraya ay walang reaksyon, ngunit habang tumatagal, napansin ni Amihan na sa tuwing nagbabasa siya, ang paghinga nito ay nagiging mas malalim at mas kalmado. Ang mga kunot sa noo nito ay unti-unting nawawala. Ang mga tula ay naging kanilang kanlungan, isang paraan upang makatakas sa malupit na katotohanan kahit sa loob lamang ng ilang sandali. Isang hapon, habang natutulog si Hiraya, lumabas si Amihan sa hardin para tumawag. "Gab," sabi niya sa telepono. "Bossing, buhay ka pa pala." Biro ng boses sa kabilang linya. "Akala ko kinalimutan mo na ang numero ko." "Kailangan ko ng pabor, Gabriel," sabi ni Amihan. Seryoso ang tono. "I-cancel mo lahat ng appointments ko sa susunod na buwan at alamin mo lahat ng tungkol sa isang Lino Vargas at Tala Montemayor. Lahat." "May problema ba, Ami? May kinalaman ba ito sa sitwasyon mo ngayon?" Huminga ng malalim si Amihan. "Basta gawin mo na lang. Ako nang bahala dito." Pagkatapos ng tawag, bumalik siya sa loob. Naabutan niyang hindi mapakali si Hiraya sa kanyang pagkakatulog, tila binabangungot. Mahina itong umuungol at ang mga kamay nito ay kumakapa sa hangin. Lumapit si Amihan at umupo sa tabi niya. Hinawakan niya ang kamay nito, sinusubukang pakalmahin. "Shh! Nandito lang ako," bulong niya. Tila naramdaman ni Hiraya ang kanyang presensya. Huminto ito sa paggalaw at mas hinigpitan ang hawak sa kanyang kamay na parang isang taong nalulunod na kumakapit sa isang salbabida. Nakatitig lang si Amihan sa natutulog nitong mukha. Sa gitna ng lahat ng trahedya, ngayon niya lang napansin ang ganda nito. Isang gandang nalulunod sa kalungkutan. Isang paghanga ang nagsimulang tumubo sa kanyang puso para sa katatagan ng babaeng ito. Nang biglang, sa gitna ng kanyang pagtulog, nagsalita si Hiraya. Isang pangalan ang lumabas sa kanyang mga labi. Mahina ngunit malinaw. "Lino." Kasabay nito, ang kanyang mga daliri ay mas lalong humigpit sa kamay ni Amihan. Natigilan si Amihan. Isang kakaibang kirot ang kanyang naramdaman. Isang bagay na hindi niya pa naramdaman dati. Hindi ito galit. Hindi rin awa. Isang uri ng selos? Bakit siya magseselos? Ito ay katawa-tawa. Binitawan niya ang kamay ni Hiraya ng marahan at tumayo. Tinitigan niya ito
Sa huling pagkakataon, bago lumabas ng silid, dala ang isang damdaming hindi niya maintindihan at ayaw niyang pangalanan. Ang mundo ni Hiraya ay naging isang mundo ng mga tunog at sensasyon. Ang kaluskos ng mga dahon sa labas ng bintana, ang amoy ng kapeng inihahanda ni Amihan tuwing umaga. Ang init ng kamay nito kapag inaabutan siya ng isang basong tubig. Sa loob ng ilang linggo, ang kanyang buhay ay umikot lamang sa mga simpleng bagay na ito. Ang galit niya kay Amihan ay unti-unting napalitan ng isang komplikadong damdamin, isang halo ng pasasalamat at pagkakautang ng loob. Nariyan ito palagi, isang tahimik na presensya na nagbibigay sa kanya ng seguridad sa gitna ng kanyang kadiliman. Ngunit ang presensyang iyon ay nagdudulot din ng isang pakiramdam ng pagkailang, isang paalala na siya ay umaasa sa isang estranghero na ngayon ay parte na ng kanyang buhay. Isang umaga, isang malakas na katok sa pinto ang bumasag sa kanilang katahimikan. "Delivery po para kay Miss Hiraya Soliman." Narinig niyang sabi ng isang boses. Kinabahan siya. Sino ang magpapadala sa kanya ng anuman? Narinig niya ang mga yapak ni Amihan na papalapit sa pinto, ang pagbukas nito at ang maikling pag-uusap. "Salamat," sabi ni Amihan. Pagkatapos, isang pamilyar na kaluskos, ang tunog ng plastik na pambalot ng bulaklak. "Ano yan?" tanong ni Hiraya. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Isang sandali ng katahimikan. "Wala ito," sagot ni Amihan. "Kanino galing?" Pagpupumilit niya, huminga ng malalim si Amihan. "Lino." Ang pangalan ay parang isang suntok sa sikmura ni Hiraya. Lino. Matapos ang lahat, may lakas pa rin siya ng loob na magparamdam. Isang alon ng galit at sakit ang muling bumuhay sa kanyang puso. Nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay. Narinig niya ang muling pagbukas ng pinto sa harapan. Pagkatapos, isang malakas na kalabog na parang isang bagay na mabigat ang ibinagsak sa basurahan sa labas. Narinig niya ang pagsara ng pinto. Bumalik si Amihan sa loob. "Basura lang yon," sabi nito sa isang kalmadong boses na parang walang nangyari. Hindi umimik si Hiraya, ngunit sa loob niya, isang maliit na bahagi ng kanyang puso ang nakaramdam ng ginhawa. Isang pasasalamat na hindi niya kayang bigkasin. Kinabukasan, isang bagong boses ang narinig ni Hiraya sa bahay. "Bossing Ami, dinala ko na yung mga pinapabili mo," sabi ng isang masiglang boses. "Good morning po, Ma'am Hiraya. Ako po si Gabriel, Gabe na lang po for short. Kaibigan po ako ni Amihan." Mayroong init at saya sa boses ni Gabriel na agad na nagpagaan sa pakiramdam ni Hiraya. Sa mga sumunod na araw, madalas na siyang dumadalaw, nagdadala ng pagkain, nagkukwento ng mga nakakatawang bagay, at pinupuno ang bahay ng tawa na matagal nang nawala. Isang hapon, iminungkahi ni Gabriel, "Bakit hindi tayo lumabas? Kahit sa coffee shop lang, para makalanghap naman ng ibang hangin si Ma'am Hira." Nag-aalangan si Hiraya, ngunit hinikayat siya ni Amihan. Sa tulong ng dalawa, nakarating sila sa isang lugar na tinatawag na Kalinaw Cafe. Ang pangalan pa lang ay nagbigay na sa kanya ng kapayapaan. Ang amoy ng kape at bagong lutong tinapay ay pumuno sa kanyang mga pandama. Umupo sila sa isang tahimik na sulok. Ito ang unang pagkakataon na nagkaroon sila ni Amihan ng isang normal na pag-uusap. "Masarap ba ang kape mo?" tanong ni Amihan. Tumango si Hiraya. "Oo, salamat." "Para saan?" "Sa lahat," sabi niya. Ang kanyang boses ay halos isang bulongay. "Sa pag-aalaga mo sa akin, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung wala ka." Isang kamay ang dumampi sa ibabaw ng kanyang kamay na nakapatong sa mesa. Ang kamay ni Amihan. Mainit, magaspang ng kaunti, ngunit nagbibigay ng kakaibang kuryente. "Ginagawa ko lang ang tama," sabi nito.
Bumilis ang tibok ng puso ni Hiraya. Kakaiba. Hindi ito ang pamilyar na kilig na naramdaman niya noon kay Lino. Ito ay bago. Nakakakaba. At nakakaramdam siya ng takot. Natatakot siya sa kung ano ang ibig sabihin ng damdaming ito. Mabilis niyang binawi ang kanyang kamay na para siyang napaso. Ang init ng palad ni Amihan ay nanatili sa kanyang balat. Isang paalala ng isang koneksyon na hindi niya dapat nararamdaman. Naramdaman ni Amihan ang kanyang biglaang paglayo. Hindi ito nagsalita, ngunit ang katahimikan na namagitan sa kanila ay mas mabigat kaysa sa anumang salita. Ang biyahe pa uwi ay balot ng kakaibang tensyon. Hindi na ito ang komportableng katahimikan na nasanay na sila, kundi isang katahimikang puno ng mga non-abibigkas na tanong at damdaming hindi dapat naroroon. Gabi na nang mangyari ito. Pagod na si Hiraya at nagpa siyang umakyat na sa kanyang silid para magpahinga. Nakakapa niya ang daan sa hagdanan, isang landas na saulado na niya sa nakalipas na mga linggo. Ngunit sa gabing iyon, dahil sa gulong bumabagabag sa kanyang isipan, nagkamali siya ng bilang, isang maling hakbang. Nawalan siya ng balanse at isang maikling sigaw ang kumawala sa kanyang mga labi. Inihanda niya ang kanyang sarili sa pagbagsak. Ngunit hindi ito dumating. Bago pa man bumagsak ang kanyang katawan sa matigas na sahig, naramdaman niya ang isang pares ng malalakas na braso na mabilis na sumalo sa kanya. Ang kanyang mukha ay nakasubsob sa dibdib nito. Rinig na rinig niya ang mabilis at malakas na tibok ng puso ni Amihan. O baka puso niya iyon? Hindi niya masabi. Naamoy niya ang banayad na pabango nito. Isang amoy na nagpapaalala sa kanya ng kaligtasan at katiwasayan. Ang mga braso nito ay nakapalibot sa kanya ng mahigpit na parang ayaw siyang pakawalan. Okay ka lang? Narinig niyang bulong ni Amihan. Ang boses nito ay mababa at puno ng pag-aalala. Halos dumadampi sa kanyang buhok. Hindi siya makapagsalita. Tumango lang siya habang ang kanyang puso ay patuloy sa pagwawala. Ang lapit nila sa isa't isa ay masyadong matindi, masyadong nakakakaba. Ito ay mali. Siya ang kanyang stepfather. Ngunit bakit sa mga bisig nito, pakiramdam niya ay nasa tamang lugar siya. Ang sandali ay tila tumagal magpakailanman, hanggang sa isang nakakasilaw na ilaw ang tumama sa bintana ng sala, sinundan ng tunog ng isang sasakyang humihinto sa labas. Dahan-dahang siyang inalalayan ni Amihan na tumayo ng maayos. May tao, sabi nito. Ang boses ay bumalik na sa dati nitong kalmadong tono. Ngunit naramdaman ni Hiraya ang biglaang pagbabago sa kapaligiran. Naglakad si Amihan patungo sa pinto. Narinig ni Hiraya ang pagbukas nito. Magandang gabi po, sabi ng isang boses ng lalaki. Formal, magalang, ngunit may otoridad. Nandito po ako para sunduin si Ginoong Amihan. Nanatiling tahimik si Hiraya, nakikinig. Sino ang magsusundo kay Amihan sa ganitong oras ng gabi? Nagpatuloy ang lalaki. Ang kanyang boses ay malinaw at hindi nag-aalinlangan na parang isang anunsyo na magpapabago ng lahat. Pinapauwi na po kayo ng lolo ninyo, Senyorito Amihan Rosales. Senyorito Rosales. Ang mga salita ay tumama kay Hiraya na parang kidlat. Ang estrangherong kasama niya sa bahay, ang lalaking nag-alaga sa kanya, ang lalaking nagdulot ng kakaibang tibok sa kanyang puso, ay hindi lang pala isang simpleng amihan. May pangalan siya. At sa tunog nito, isang pangalang may bitbit na kapangyarihan at yaman na hindi niya kailanman inakala. Ang mga salitang Senyorito Amihan Rosales ay bumagsak sa gitna nila na parang isang bomba. Ang katahimikan na sumunod ay mas mabigat pa kaysa sa isang sigaw. Mula sa kinatatayuan ni Amihan sa may pinto, nakita niya ang pagbabago sa ekspresyon ni Hiraya. Kahit hindi ito nakatingin sa kanya, ang pagkalito
ang dahan-dahang pagkabuo ng sakit, at ang hindi maiiwasang pakiramdam ng pagkakanulo. Ang munting tiwala na kanilang pinagsikapang buuin sa loob ng mga linggo ay nagsimulang gumuho. Hinarap niya ang lalaking nasa labas, isang matandang lalaki na matagal nang nagsisilbi sa kanyang pamilya, si Mang Cesar. Ang mukha nito ay walang emosyon, gaya ng dati. "Ano ang ginagawa mo dito, Cesar?" tanong ni Amihan. Ang kanyang boses ay mariin at malamig. "Pinapasundo po kayo ni Don Alejandro, senyorito," magalang na sagot ni Mang Cesar. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabing wala siyang balak umalis ng mag-isa. "May mahalagang bagay po kayong dapat pag-usapan. Kung ano man yan, sabihin mo sa kanya na wala akong interes." Sinubukan ni Amihan na isara ang pinto, ngunit pinigilan ito ni Mang Cesar. "Tungkol po ito sa kumpanya, senyorito, at sa kasunduan ninyo sa mga Elizondo." Ang pangalang Elizondo ay nagdulot ng pait sa dila ni Amihan. Iyon ang dahilan ng lahat. Ang pamilyang iyon, ang kasunduang iyon, ang nakatakdang kasal na kanyang tinakasan. "Wala na akong pakialam dyan," giit ni Amihan. "Ang sabi po ng lolo ninyo," nagpatuloy si Mang Cesar, hindi natitinag. "Kung hindi po kayo babalik para tuparin ang napag-usapan, ang pakasalan, si Senyorita Isabela Elizondo, ibabagsak nila ang suporta nila sa Rosales Shipping. Malulugi ang kumpanyang ipinamana sa inyo ng inyong ama." Bawat salita ay isang dagok. Ang kanyang lolo, si Don Alejandro, ay hindi nagbibiro. Gagamitin nito ang lahat, kahit ang alaala ng kanyang ama, para lang makuha ang gusto nito. Sa likod niya, naririnig niya ang isang nanginginig na boses. "Sino ka ba talaga, Amihan?" Napalingon siya. Nakatayo si Hiraya malapit sa hagdanan. Ang kanyang mukha ay nakaharap sa direksyon ng kanilang mga boses. Ang kanyang ekspresyon ay puno ng hinanakit. Narinig niya ang lahat. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala kay Amihan. Tapos na ang pagtatago. Hinarap niya muli si Mang Cesar. "Umalis ka na!" utos niya, sa isang boses na hindi na nagpapahintulot ng pagtutol. "Sabihin mo sa kanya na ako ang magpapasya." Yumuko si Mang Cesar at tahimik na tumalikod. Isinara ni Amihan ang pinto at humarap sa babaeng nasaktan niya nang hindi niya sinasadya. Lumapit siya kay Hiraya, ngunit naramdaman niya itong umatras ng bahagya. Isang pader na hindi nakikita ang biglang itinayo sa pagitan nila. "Hiraya, magpapaliwanag ako." Simula niya. "Paliwanag?" tanong nito. Ang boses ay basag. "Nagsinungaling ka sa akin. Nagsinungaling ka kay inay. Iba ang pangalan mo. Mayaman ka. Ano pa? Ano pa ang hindi ko alam?" "Hindi ako nagsinungaling," sabi ni Amihan. "Hindi ko lang sinabi ang buong katotohanan dahil ang katotohanan yon ay ang bagay na tinatakbuhan ko." Inalalaya niya ito papunta sa sofa at umupo sila. Ito ang unang pagkakataon na mag-uusap sila ng hindi bilang isang pasyente at isang tagapag-alaga, kundi bilang 2 taong may mga lihim na nabunyag. "Amihan ang tunay kong pangalan," sabi niya. "Ngunit ang Rosales, iyon ay hindi pangalan, kundi isang sumpa, isang kadena. Mula pagkabata, lahat ng bagay sa buhay ko ay nakaplano na. Ang pag-aaralan ko, ang magiging trabaho ko, kahit ang babaeng pakakasalan ko. Hindi ako binigyan ng lolo ko ng kalayaang pumili." Ikinuwento niya ang tungkol sa kanyang lolo, si Don Alejandro, isang patriarka na kontrolado ang lahat. Ikinuwento niya ang tungkol sa napipintong kasal kay Isabela Elizondo, isang unyon na hindi para sa pag-ibig, kundi para sa negosyo. "Kaya tumakas ako." Pagtatapos niya, "Iniwan ko ang lahat. Gusto kong mabuhay bilang si Amihan lang. Isang simpleng tao. Nakilala ko ang nanay mo sa isang art gallery.
Nakita ko ang kanyang kabutihan at ang kanyang mga problema. Tinulungan ko siya dahil gusto ko, hindi dahil sa pera. Ang pagpapakasal namin, iyon ay isang paraan para masigurong maaalagaan ko siya nang hindi nalalaman ng pamilya ko. Nakinig si Hiraya ng tahimik, sinisip-sip ang bawat salita. Ang galit sa kanyang muka ay dahan-dahang napalitan ng pag-unawa, ngunit ang sakit ay naroon pa rin. Bakit hindi mo sinabi? Dahil natakot ako, pag-amin ni amihan. Natakot ako na kapag nalaman mo kung sino talaga ako, iba na ang magiging tingin mo sa akin. At ayokong dalhin ang gulo ng mundo ko sa tahimik ninyong buhay. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Pero heto, dinala pa rin pala. Sa gitna ng kanilang mabigat na pag-uusap, biglang tumunog ang telepono ni amihan. Isang pangalan ang lumitaw sa screen na nagpatigil sa kanyang paghinga. Don Alejandro Rosales. Alam niyang hindi ito magandang balita. Sinagot niya ito, "Lolo," bati niya, malamig. Isang matigas at makapangyarihang boses ang tumugon mula sa kabilang linya. Isang boses na sanay mag-utos at hindi tumatanggap ng pagtanggi. "Umuwi ka na, amihan. Tapos na ang paglalaro mo." "Hindi ako babalik," mariing sagot ni amihan. Nagkaroon ng isang sandali ng nakakakilabot na katahimikan. Pagkatapos, sinabi ng kanyang lolo ang mga salitang magiging simula ng isang bagong bangungot. "Alam ko ang tungkol sa babaeng yan, ang anak ni Althea." Nanigas si amihan, isang malamig na takot ang biglang gumapang sa kanyang dibdib. Isang takot hindi para sa kanyang sarili, kundi para kay Hiraya. "Huwag mo siyang idamay dito," babala niya. Isang malamig na tawa ang narinig niya. "Ikaw ang nagdamay sa kanya, apo. Kaya bibigyan kita ng isang huling pagkakataon. Tapusin mo na ang lahat ng kahibangan na yan at umuwi ka. Kung hindi ano?" Hamon ni amihan. Ang boses ng Don ay naging kasing talim ng isang patalim. "Kung hindi, ako mismo ang kikilos para alisin siya sa buhay mo, sa ayaw at sa gusto mo." Ang babala ni Don Alejandro Rosales ay hindi isang hungkag na banta. Ito ay isang pangako. At sa mga sumunod na araw, naramdaman ni Hiraya ang dahan-dahang paghigpit ng isang hindi nakikitang kamay sa kanyang buhay. Sinubukan ni amihan na protektahan siya, na panatilihing normal ang lahat. Ngunit ang kapangyarihan ng kanyang lolo ay parang isang lason na kumakalat sa hangin. Hindi nakikita, ngunit nakamamatay. Upang labanan ang pakiramdam ng pagiging inutil, nagpasya si Hiraya na maghanap ng trabaho na kaya niyang gawin kahit sa kanyang kalagayan. Isang online transcription job. Matapos ang isang matagumpay na interview sa telepono, halos abot kamay na niya ang alok. Ito ay isang maliit na hakbang, ngunit para sa kanya, ito ay isang malaking simbolo ng pagbangon. Ngunit isang araw bago ang inaasahang job offer, nakatanggap siya ng isang email, maikli at formal. "We regret to inform you that due to sudden internal restructuring, the position you applied for is no longer available." Alam niyang kasinungalingan iyon. Naramdaman niya ito sa kaibuturan ng kanyang puso. Ito ang unang galaw, ang unang patikim ng kapangyarihan ng mga Rosales. Nang sabihin niya ito kay amihan, nakikita niya ang galit na biglang sumilay sa mga mata nito. Isang malamig at mapanganib na galit na hindi pa niya nakikita dati. "Huwag kang mag-alala, Hira. Ako ang bahala sa'yo," sabi ni amihan. Ngunit sa boses nito, naroon ang bigat ng isang laban na alam niyang mahirap panalunan. Ang sumunod na dagok ay mas personal. Isang hapon, ang kanilang landlady, si Aling Nena, na dati napakabait at maunawain, ay kumatok sa kanilang pinto. Ang kanyang boses ay malamig at walang anumang bahid ng dating kabaitan. "Hiraya,
Pasensya na. Pero kailangan nyo nang lisanin ang bahay sa katapusan ng linggo. Sabi nito, diretso sa punto. Po? Bakit po? Nakabayad naman po kami sa upa. Gulat na tanong ni Hiraya. Biglaan kasing uuwi ang anak ko mula sa abroad. Kailangan niya ng matitirhan. Pasensya na talaga. Ang mga salita ay magalang, ngunit ang tono ay pinal. Sinubukang makipag-usap ni Amihan. Nag-alok pa ng mas mataas na bayad, ngunit hindi natinag si Aling Nena. Nang isara nila ang pinto, alam na nilang pareho. Hindi ito tungkol sa anak ng landlady. Ito ay tungkol kay Don Alejandro. Inaatake sila sa lahat ng dako. Tinatanggalan siya ng oportunidad. Tinatanggalan sila ng tahanan, ang huling lugar na may alaala ng kanyang ina. Habang nag-iimpake si Hiraya ng mga gamit ng kanyang ina, nanginginig sa galit at kawalan ng pag-asa. Muling may kumatok sa pinto. Inakala niyang si Gabriel iyon. Bukas yan. Sigaw niya. Ang kanyang boses ay pagod. Narinig niya ang pagbukas ng pinto, ngunit hindi boses ni Gabriel ang kanyang narinig. Mukhang nahihirapan ka na yata, Hiraya. Nanigas si Hiraya sa kinauupuan niya. Ang boses na yon, pamilyar, puno ng sarkasmo at pait. Si Tala. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Hiraya. Hindi man nang lumingon. Narinig niya ang mga yapak ni Tala na papalapit. Narinig ko ang balita tungkol sa'yo at sa bago mong tagapag-alaga. Ang bilis mo namang makahanap ng kapalit at mayaman pa yata. Umalis ka na, sabi ni Hiraya. Mahinahon, ngunit may diin. Isang mapaklang tawa ang narinig niya. Akala mo ba masaya ako para sa'yo? Sinira mo ang buhay ko. Dahil sa iskandalong ginawa mo, natanggal ako sa trabaho. Si Lino, iniwan ako. At lahat ng ito, dahil sa'yo. Hinarap ni Hiraya ang direksyon ng boses ni Tala. Ang kanyang mukha ay isang blangkong maskara. Kasalanan niyo yan. Huwag mong isisi sa akin ang resulta ng kalandian ninyo. Kalandian. Muling tumawa si Tala. Ngunit ngayon, may bahid na ng desperasyon. Hindi mo alam ang lahat. Si Lino, niloko niya rin ako. Nangako siya ng kasal, ng pamilya, at ako namang si tanga naniwala. Lumapit pa si Tala, naramdaman ni Hiraya ang presensya nito sa kanyang harapan. Gusto mo bang malaman ng isang sikreto, Hiraya? Isang bagay na lalong magpapasaya sa miserable mong buhay? Hindi sumagot si Hiraya. Buntis ako, sabi ni Tala. Ang boses ay naging isang bulong na puno ng kamandag. At si Lino ang ama. Ang balita ay dapat sanang masakit. Ngunit sa puntong yon, wala nang maramdaman si Hiraya kundi pagod. Pagod na sa mga laro. Pagod na sa mga kasinungalingan. Ang drama nila ni Lino ay parang isang luma at kupas na litrato kumpara sa bagong digmaang kinakaharap niya. Wala na akong pakialam sa inyong dalawa, malamig na sagot ni Hiraya. Problema niyo na yan. Ngayon, umalis ka na sa pamamahay ko. Natigilan si Tatala. Tila hindi inaasahan ng ganoong reaksyon. Bago pa siya makapagsalita, isang anino ang tumakip sa liwanag mula sa pinto. Isang mahabang itim na kotse ang huminto sa tapat ng kanilang bahay. Mula dito, isang matandang lalaki na nakasuot ng mamahaling barong ang lumabas, kasunod ang dalawang bantay. Naglakad ito patungo sa pinto na may otoridad ng isang hari. Naramdaman ni Hiraya ang biglaang paglamig ng hangin. Lumapit ang matanda sa kanya. Ang amoy ng mamahaling pabango at tabako ay sumisingaw. Hindi niya kailangang makita ang mukha nito para malaman kung sino ito. Hiraya Soliman, sabi ng matanda. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat ng bakal, si Don Alejandro Rosales. Ipinatong nito ang isang bagay sa mesa sa tabi ni Hiraya. Narinig niya ang tunog ng papel. Isang tseke, sabi ng Don.
10 milyon. Sapat na siguro yan para makapagsimula ka ng bagong buhay. Malayo dito, malayo sa apo ko. Ang kanyang mga salita ay hindi pakiusap. Ito ay isang utos. Layuan mo si amihan at ang lahat ng problema mo ay maglalaho. Papalapit pa lang si Gabriel sa bahay. Dala ang ilang kahon para tulungan silang mag-impake nang makita niya ang eksena. Isang mamahaling itim na kotse na nakaparada sa labas. 2 lalaking mukhang bodyguard na nakatayo malapit sa pinto. At ang figura ni Don Alejandro Rosales na papalabas na ng bahay. Agad siyang nagtago sa likod ng isang puno sa kabilang kalsada. Kilala niya ang amo ng kanyang amo. Alam niya na ang presensya nito ay nangangahulugan ng gulo. Pinanood ni Gabriel ang lahat mula sa malayo. Nakita niya ang pag-alis ng Don, ang pag-iwan nito sa isang nag-aalab na tensyon. Isang bahagi niya ang nagsasabing dapat siyang tumawag sa Don at ibalita ang nangyari. Iyon ang trabaho niya. Ngunit ang isa pang bahagi, ang bahaging nakakita sa paghihirap ni amihan at sa tahimik na katatagan ni Hiraya, ay sumisigaw na manahimik. Nang dumating si amihan ilang minuto pagkatapos, nakita ni Gabriel ang pagbabago sa mukha nito nang makita ang mga piraso ng punit na tseke na inilipad ng hangin mula sa basurahan. Pumasok ito sa loob ng bahay nang nagmamadali. Alam ni Gabriel na magsisimula na ang bagyo. Sa loob ng bahay nakita ni Hiraya ang anino ni amihan sa may pinto. "Amihan!" Bulong niya. Nakita ni amihan ang mga piraso ng tseke na nagkalat sa sahig malapit sa mesa. 10 milyon. Iyon ang presyo na inilagay ng kanyang lolo sa kalayaan ni Hiraya. Isang malamig at mapanganib na galit ang umakyat sa mga mata ni amihan. Humigpit ang kanyang mga panga. "Anong sinabi niya sa'yo?" Tanong ni amihan. Ang kanyang boses ay kalmado sa isang paraan na nakakatakot. "Sinabi niya sa akin na layuan ka." Sagot ni Hiraya. Ang kanyang boses ay nanginginig, hindi sa takot, kundi sa galit. "Inalok niya ako ng pera para iwanan ka." Kinuha ni amihan ang kanyang telepono at walang pag-aalinlangang tinawagan ng kanyang lolo. Hindi na niya kailangan pang maghintay. "Tapos ka na bang manggulo?" Bungad ni amihan nang sagutin ang tawag. "Nakita ko nang tinanggihan ng babae ang alok ko." Sagot ng Don. Ang boses ay malamig. "Isang malaking pagkakamali. Huwag mo siyang lalapitan ulit." Mariing babala ni Aman. "Labanan natin ito ng harapan, Lolo. Huwag mong idamay ang mga inosenteng tao." Isang tuyong tawa ang narinig mula sa kabilang linya. "Inosente? Siya ang dahilan kung bakit tinalikuran mo ang iyong tungkulin. Kung hindi ka susunod sa gusto ko, amihan, sisiguraduhin kong wala nang matitira sa'yo. Wala. Gawin mo ang gusto mo." Matapang na sagot ni amihan. "Pero hindi mo ako makokontrol. Hindi ngayon. Hindi kailanman." Ibinaba niya ang tawag at ibinato ang telepono sa sofa. Napasabunot siya sa kanyang buhok, isang kilos ng matinding frustrasyon. Sa labas, nagsimulang pumatak ang ulan. Malalaki at mabibigat na patak na tila nakikidalamhati sa kanila. Pumasok si Gabriel basa ng ulan. "Bossing!" Tumingin si amihan sa kanya. Ang mga mata ay puno ng bigat ng buong mundo. "Pati ikaw, Gab. Alam mo ba ito? Alam mo bang darating siya?" Umiling si Gabriel. "Hindi. Pero may kailangan kang malaman." Ang ulan sa labas ay nagsimulang lumakas. Umupo si Gabriel sa tapat ni amihan. Si Hiraya ay nanatiling tahimik sa isang sulok, nakikinig, na parang isang anino. "Amihan?" Simula ni Gabriel, ang kanyang boses ay seryoso. "Nang una tayong magkakilala, hindi iyon aksidente." Naguguluhang tumingin si amihan sa kanya. "Anong ibig mong sabihin?" Huminga ng malalim si Gabriel, inihahanda ang sarili. "Ang lolo mo. Siya ang nagpadala sa akin. Ang utos niya sa akin ay hanapin ka, bantayan ka,
at kumbinsihin kang bumalik. Noong una, trabaho lang ito para sa akin. Ang bawat salita ay parang isang sampal kay Amihan. Ang kanyang pinagkakatiwalaang kaibigan, ang kanyang kanang kamay, isang espiya. Pero habang tumatagal, nagpatuloy si Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng sinseridad. Habang nakikita ko kung paano mo sinubukang bumuo ng sarili mong buhay malayo sa kanila. Habang nakikita ko kung paano mo inalagaan si Ma'am Hiraya, nagbago ang lahat. Hindi na ito tungkol sa utos ng lolo mo. Naging kaibigan kita, Ami. At nakita ko na masaya ka dito. Kaya nagsinungaling ka sa akin, sabi ni Amihan. Ang kanyang boses ay walang emosyon, ngunit mas masakit pa kaysa sa isang sigaw. Patawarin mo ako, sabi ni Gabriel. Ang pagsisisi ay bakas sa kanyang mukha. Pero ngayon, dito ako papanig. Sa'yo, kahit anong mangyari. Natawa si Amihan ng mapait. Sa akin? Wala nang natira sa akin, Gab. Wala na. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Amihan na itinapon niya sa sofa. Isang text message. Kinuha niya ito at binasa. Ang kanyang muka ay biglang namutla. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig, ngunit ipinakita niya ang screen kay Gabriel. Mula sa bangko, access denied. All personal and corporate accounts under the name Amihan Rosales have been temporarily frozen as per instruction from the primary account holder. Ang all is lost. Naramdaman ito ng lahat sa silid. Wala ng pera. Wala ng bahay. At ang nag-iisang taong inaakala niyang kaibigan niya ay naglihim sa kanya. Si Amihan ay naiwang nakatayo. Sa gitna ng unos, dala lamang ang isang pangakong binitiwan sa ina ni Hiraya at ang pag-ibig na nagsisimula pa lamang niyang kilalanin. Ang katahimikan na bumalot sa silid pagkatapos ng revelasyon ay mas malakas pa kaysa sa rumaragasang ulan sa labas. Si Amihan ay nakatayo sa gitna, tila isang kapitan ng isang lumulubog na barko. Wala ng pera, wala ng kapangyarihan, wala ng tiwala. Ang tanging natitira ay ang mga piraso ng isang buhay na kanyang sinubukang buuin, na ngayon ay winawasak ng kanyang sariling pamilya. Mula sa kanyang kinauupuan, naramdaman ni Hiraya ang bigat ng kanilang sitwasyon. Hindi niya nakikita ang kanilang mga mukha, ngunit naririnig niya ito sa kanilang paghinga. Ang pag-aalala ni Gabriel, ang desperasyon ni Amihan. At sa unang pagkakataon, hindi awa ang naramdaman niya, kundi isang hindi maipaliwanag na lakas. Tumayo siya. Dahan-dahang kinakapa ang daan patungo kay Amihan. Nang maramdaman niya ang presensya nito sa kanyang harapan, itinaas niya ang kanyang kamay at hinawakan ang braso nito. Hindi ka nag-iisa, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit matatag. Ang simpleng mga salitang iyon ay parang isang sinag ng liwanag sa madilim na silid. Tumingin si Amihan sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang damdaming hindi pa niya nakikita dati. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, ang babaeng ito na inaalagaan niya, ang babaeng bulag at nagluluksa, ang siyang nagbibigay sa kanya ng lakas. Hiraya. Bulong niya, ang kanyang boses ay basag. Si Gabriel, na tahimik na nanonood, ay tumayo. Hindi ko kayo pababayaan, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Mayroon akong kaunting ipon. May kakilala akong nagpapaupa ng isang maliit na apartment. Hindi ito malaki, pero sapat na para sa ngayon. Ako ang bahala. Sa tulong ni Gabriel, sa loob ng 2 araw, inilipat nila ang kanilang mga buhay sa iilang kahon. Iniwan nila ang bahay na puno ng alaala at lumipat sa isang maliit, simpleng apartment sa kabilang panig ng lungsod. Mayroon itong isang kwarto, isang maliit na sala, at isang kusina. Simple lang, ngunit sa unang pagkakataon, ito ay kanila. Malayo sa anino ng mga Rosales,
Ang buhay ay naging mahirap, ngunit sa isang kakaibang paraan, mas naging totoo. Si Amihan, na lumaki sa yaman, ay natutong mamuhay sa simple. Ipinagbili niya ang kanyang mamahaling relos para may panggastos sila. Natagpuan niya ang sarili na nagtatrabaho sa isang construction site, isang trabahong pisikal at nakakapagod, ngunit nagbibigay sa kanya ng dignidad na hindi maibigay ng pera ng kanyang lolo. Sa gabi, umuuwi siyang pagod. Ang kanyang mga kamay ay magaspang at ang kanyang katawan ay masakit. Ngunit sa pag-uwi niya, laging may naghihintay sa kanya. Si Hiraya, kahit sa kanyang kadiliman, ay natutong maging ilaw ng kanilang munting tahanan. Natutunan niyang sauluhin ang bawat sulok ng apartment. Natuto siyang magluto ng mga simpleng pagkain. Sa gabi, kapag dumarating si Amihan, ipinaghahanda niya ito ng maligamgam na tubig para sa kanyang mga paa at tahimik na minamasahe ang mga balikat nito. Sa mga gabing iyon, sa kanilang maliit na sala, habang nakikinig sa tunog ng ulan sa labas, doon nila natagpuan ang tunay na kayamanan. Ang kanilang mga pag-uusap ay naging mas malalim. Ang kanilang mga tawa, kahit bihira, ay mas makahulugan. Ang kanilang mga hawak ay mas matagal. Isang gabi, habang nakaupo sila sa sofa, nagbabasa si Amihan ng tula para kay Hiraya, gaya ng dati. Ngunit sa gitna ng pagbabasa, huminto siya. Hiraya, sabi niya, ang kanyang boses ay seryoso. Bakit? Inilapag niya ang libro. Kinuha niya ang kamay ni Hiraya at hinalikan ito. Noong una, inalagaan kita dahil sa isang pangako. Ngayon, ginagawa ko ito dahil hindi ko na kayang isipin ang buhay ko na wala ka. Bumilis ang tibok ng puso ni Hiraya. Ito na, ang damdaming matagal na niyang itinatago at kinakatakutan. Amihan, hindi pwede, sabi niya. Sinusubukang bawiin ang kanyang kamay. Ako, sira ako, bulag, wala akong maibibigay sa'yo. Mali ka, sabi ni Amihan. Mas hinigpitan ng hawak. Binigyan mo ako ng lahat. Binigyan mo ako ng dahilan para lumaban. Ikaw ang nagturo sa akin kung ano ang tunay na kalayaan. Lumuhod siya sa harap ni Hiraya. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya hindi isang mamahaling singsing, kundi isang singsing na gawa sa pinilipit na damo na kinuha niya mula sa isang parke kanina. Isang simpleng bilog ng pag-asa. Hiraya Soliman, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Alam kong wala akong maiaalok sa iyo ngayon. Wala akong pera, walang mansyon, walang pangalan. Ang tanging yaman ko ay ang pag-ibig ko para sa iyo. Pakasalan mo ako. Ang mga luha ay nagsimulang dumaloy sa mga mata ni Hiraya. Hindi ito mga luha ng kalungkutan, kundi mga luha ng isang pusong muling natutong umibig. Ang lalaking nasa harapan niya ay hindi si Senyorito Rosales. Siya si Amihan, ang kanyang amihan, ang kanyang kanlungan, ang kanyang pag-asa. Oo, bulong niya. Oo, papakasalan kita. Isinuot ni Amihan ang singsing na damo sa kanyang daliri. Perpekto ito. Hinawakan nito ang kanyang muka at dahan-dahang inilapit ang mga labi sa kanya. Ang kanilang unang halik, hindi ito mapusok, kundi puno ng pangako, paggalang, at isang pag-ibig na sinubok ng apoy. Sa gitna ng halik, dahan-dahang iminulat ni Hiraya ang kanyang mga mata. Isang malabong liwanag, isang hugis, isang anino. Pagkatapos, unti-unti, nagkaroon ito ng anyo, ang matangos na ilong, ang matitipunong panga, ang mga matang puno ng pagmamahal, ang unang imahe na bumalik sa kanyang paningin, ang unang liwanag sa kanyang kadiliman, ay ang mukha ni Amihan. Ang unang nakita ni Hiraya ay hindi isang malinaw na larawan, kundi isang himala na dahan-dahang nabubuo.
Isang impresyon ng liwanag at anino. Habang tumatagal ang kanilang pagtititigan, ang mga anino ay nagkaroon ng hugis at ang liwanag ay nagkaroon ng kulay. Ang madilim na kulay kaping mga mata ni Amihan na puno ng pagkamangha at hindi makapaniwalang saya. Ang maliliit na guhit sa gilid ng mga ito kapag siya ay ngumingiti. Ang paraan ng pagbagsak ng ilang hibla ng kanyang buhok sa kanyang noo. Ang bawat detalye, gaano man kaliit, ay isang regalong ipinagkait sa kanya ng ilang linggo. Nakikita mo ako, bulong ni Amihan, hindi isang tanong, kundi isang pahayag na puno ng panginginig at himala. Tumango si Hiraya, ang mga luha ng kagalakan ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Nililinis ang huling bakas ng kadiliman. Hinawakan niya ang mukha ni Amihan gamit ang parehong kamay. Sinusubaybayan ang hugis ng panga nito, ang init ng balat nito, na parang sinusubukan niyang tiyakin sa lahat ng kanyang mga pandama na totoo ang kanyang nakikita. Nakikita kita. Ang sumunod na araw ay isang paglalakbay ng muling pagtuklas. Dinala siya ni Amihan sa isang ophthalmologist, isang appointment na mabilis na inayos ni Gabriel gamit ang natitira pa nitong koneksyon. Kinumpirma ng doktor ang kanilang inaasahan. Ang iyong paningin ay bumabalik na, iha, sabi ng matandang doktor na may ngiti. Ang kaso mo ay isang klasikong halimbawa ng conversion disorder. Ang iyong utak, sa sobrang trauma, ay pinili na lang na patayin ang iyong paningin. Ngayon na ang iyong puso at isipan ay nagsisimula ng gumaling. Ang iyong mga mata ay sumusunod na. Paglabas nila ng klinika, ang mundo ay isang nakakasilaw na canvas ng mga kulay. Ang matingkad na asul ng langit ay halos nakakaiyak sa ganda. Ang luntiang kulay ng mga dahon sa puno ay may iba't ibang tono na hindi niya kailanman napansin noon. Ang bawat ordinaryong bagay, ang dilaw na taksi, ang pulang karatula, ang ngiti ng isang batang kumakain ng sorbetes, ay naging pambihira. Huminto sila sa isang parke. Doon, sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya, umupo sila sa damuhan, magkahawak kamay, pinapanood ang mga taong nagdaraan. Ngayon, ano ang susunod nating gagawin? Tanong ni Hiraya. Ang kanyang boses ay puno ng isang panibagong sigla, isang pag-asa na matagal nang nawala. Ngumiti si Amihan, isang ngiting umabot hanggang sa kanyang mga mata. Tumingin ito sa malayo, na parang tinitingnan ang isang kinabukasang ngayon lang naging posible. Magsisimula tayo, sabi niya. Mula sa wala, tayong dalawa. Sa tulong ng katalinuhan ni Amihan sa negosyo at sa mga koneksyon at katapatan ni Gabriel, itinayo nila ang kanilang sariling munting kumpanya. Tinawag nila itong Bagong Umaga Logistics. Hindi ito marangya. Nagsimula sila sa isang luma at inuupahang van at isang maliit na opisina na siyang sala rin ng apartment ni Gabriel. Si Amihan ang nagmamaneho, nakikipag-usap sa mga kliyente, at nagbubuhat ng mga kahon. Si Gabriel ang namamahala sa mga papeles at pananalapi. At si Hiraya na araw-araw ay mas lumalakas, ang naging puso ng kanilang operasyon, ang sumasagot sa mga tawag, nag-oorganisa ng mga schedule at nagbibigay ng ngangiti at kape sa dalawang lalaking pagod. Nagtrabaho sila nang walang kapaguran, pinapatakbo ng pangarap na patunayan sa mundo at sa kanilang mga sarili na kaya nilang tumayo sa sarili nilang mga paa. Bawat bagong kliyente ay isang tagumpay na kanilang ipinagdiriwang. Bawat pisong kanilang kinikita ay isang patunay na ang tunay na halaga ay hindi namamana, kundi pinaghihirapan. Isang hapon, sa anibersaryo ng pagkamatay ni Althea, dinala ni Amihan si Hiraya sa sementeryo. Magkahawak kamay silang naglakad patungo sa puntod. Malinis ito at may mga sariwang bulaklak. Hindi nawalan ng alaga. Dahil palaging binibisita ni Amihan
Kahit noong mga panahong kadiliman pa ang mundo ni Hiraya, umupo si Hiraya sa damuhan at hinaplos ang malamig na marmol ng lapida. Binabasa ang pangalan ng kanyang ina. "Inay," sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon, ngunit matatag. "Sana nandito ka. Sana makita mo kung gaano ako kasaya ngayon. Natagpuan ko na po ang aking liwanag." Tumingin siya sa lalaking nakatayo sa tabi niya. Ang kanyang anino ay nagbibigay proteksyon mula sa matinding sikat ng araw. "Inay, ito po si Amihan." Pagpapakilala niya, isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Ang pag-ibig ng buhay ko, ang lalaking ipinadala niyo para sa akin." Niyakap siya ni Amihan mula sa likuran. Ipinatong ang baba nito sa kanyang balikat. "Hindi ko siya pababayaan, Tita Althea," bulong ni Amihan. Isang pangako sa hangin. "Pangako po." Habang papalubog na ang araw, naglalakad sila palabas ng sementeryo. Isang pakiramdam ng kapayapaan ang bumabalot sa kanilang dalawa. Sa wakas, ang mga multo ng nakaraan ay nagsisimula ng manahimik nang biglang tumunog ang telepono ni Hiraya. Isang pangalan ang lumitaw sa screen. Isang pangalang matagal na niyang hindi nakikita. "Lino." Nagkatinginan sila ni Amihan. "Huwag mong sagutin," sabi ni Amihan. Ang kanyang boses ay protektibo, ngunit umiling si Hiraya. "Kailangan ko. Ito ay isang huling sinulid na kailangan ng putulin." Sinagot niya ang tawag. "Hira?" Isang balisang boses ang narinig niya mula sa kabilang linya. Boses ni Lino, ngunit puno ng gulat at desperasyon na hindi niya pa narinig dati. "Hira, tulungan mo ako. Hindi ko na alam ang gagawin ko." "Lino, anong problema?" Kalmadong tanong ni Hiraya. "Si Tala. Niloko niya ako, Hira." Sigaw ni Lino. Ang kanyang boses ay basag. "Nalaman ko ang lahat. Ang pinagbuntis niya. Hindi sa akin ang batang yon. Niloko niya tayong lahat." Nakatayo si Hiraya sa gilid ng daan. Ang telepono ay nakadikit pa rin sa kanyang tainga. Habang ang ingay ng trapiko ay tila humihina sa kanyang paligid. Ang mga salita ni Lino ay umaling-awngaw. Isang desperadong sigaw mula sa isang mundong unti-unti nang gumuho. "Anong nangyari, Lino?" tanong ni Hiraya. Ang kanyang boses ay kalmado, isang stark na kaibahan sa pagkasira ng lalaki sa kabilang linya. Narinig niya ang isang basag na tawa. "Ang perpekto nating Tala. May iba pa pala siyang kinakatagpo. Isang matandang negosyante at ang bata. Kinompronta ko siya, Hira. Umamin siya. Hindi sa akin. Ginamit niya lang ako. Ginamit niya lang ako para makatakas sa kung sino man ang tunay na ama." Ang bawat salita ay puno ng pait at pagsisisi. Ang lalaking minsang naging buong mundo ni Hiraya ay isa na lamang boses na puno ng sakit na siya mismo ang lumikha. "Kinansela ko na ang kasal," sabi ni Lino. Ang kanyang boses ay halos isang bulong. "Tapos na ang lahat. Wala nang natira." Hinintay ni Hiraya na maramdaman ang isang bagay. Kasiyahan, galit, paghihiganti. Ngunit wala. Ang tanging naramdaman niya ay isang malalim at nakakagulat na kapayapaan. Ang kwento nila ay tapos na. Ang huling kabanata ay naisulat na. At wala na siyang parte dito. "Lino," sabi niya sa isang malumanay na boses. "Tapos na tayo. Matagal na. Sana mahanap mo ang kapayapaan. At sana matuto ka sa lahat ng ito." Ibinaba niya ang tawag bago pa man makasagot si Lino. Ang huling sinulid na nag-uugnay sa kanyang nakaraan ay naputol na. Tumingin sa kanya si Amihan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Anong sabi niya? Hinawakan ni Hiraya ang kamay nito at ngumiti. Isang tunay at magaan na ngiti. Sinabi niya sa akin ang katotohanan na ang sinungaling ay para sa kapwa,
Sinungaling. Sa isang marangyang bar sa kabilang panig ng lungsod, mag-isang nakaupo si Lino sa isang madilim na sulok. Ang kanyang mamahaling damit ay lukot at ang kanyang muka ay nababalot ng anino ng kalasingan at pagsisisi. Sunod-sunod ang kanyang pag-inom. Sinusubukang lunurin ng mga alaala ang mukha ni Hiraya noong araw na sinira niya ito. Ang mapanlinlang ng ngiti ni Tala at ang imahe ng isang kinabukasang winasak ng kanyang sariling mga kamay. Sa kabilang banda, sa isang condo unit, galit na inihahagis ni Tala ang kanyang mga gamit sa isang maleta. Ang kanyang mga pangarap na maging isang ginang Vargas ay naglaho. Ngayon, kailangan niyang harapin ang resulta ng kanyang mga laro. Mag-isa. Ang karma, sa huli, ay isang resibo at laging nagbabayad sa tamang panahon. Para kay Hiraya, ang balitang iyon ay hindi isang tagumpay, kundi isang paglaya. Kinabukasan, dinala siya ni Amihan sa isang lugar na matagal na niyang gustong makita muli, ang dagat. Naglakad sila sa dalampasigan habang papalubog ang araw. Ang buhangin ay mainit sa kanilang mga paa at ang tunog ng mga alon ay isang nakakapakalmang musika. Pinanood nila kung paano pinipintahan ng araw ng kulay kahel at rosas ang kalangitan. Ang ganda, bulong ni Hiraya, nilalanghap ang sariwang hangin ng dagat. Pakiramdam ko, ngayon lang ulit ako nakahinga ng maluwag. Niyakap siya ni Amihan mula sa gilid, hinahalikan ang tuktok ng kanyang ulo. Dahil malaya ka na. Malaya na tayo. Pagtatama niya, habang isinasandal ang kanyang ulo sa balikat nito. Pinag-usapan nila ang kanilang mga pangarap, ang kanilang maliit na kumpanya, ang kanilang simpleng kasal na gaganapin sa tabing dagat, na tanging si Gabriel at iilang malalapit na kaibigan ang naroroon. Wala ng yaman, wala ng pangalan. Tanging sila lang. Masaya ka ba, Hiraya? Tanong ni Amihan. Ang kanyang boses ay seryoso. Sa buhay na ito, kahit simple lang. Tumingin si Hiraya sa mga mata nito, ang parehong mga mata na una niyang nakita nang bumalik ang kanyang paningin. Kahit kailan, Amihan, sabi niya ng buong katapatan. Hindi pa ako naging ganito kasaya. Sa gitna ng perpektong sandaling iyon, ang kapayapaan ay biglang nabasag ng tunog ng isang nagriring na telepono. Telepono ni Amihan. Si Gabriel, sabi niya, bahagyang kumunot ang noo. Teka lang, mahal. Sinagot niya ang tawag. Gab, napatawag ka? Nakinig si Amihan at dahan-dahan nakita ni Hiraya ang pagbabago sa kanyang mukha. Ang nangiti ay nawala. Ang kanyang mga balikat ay nanigas. Ang saya sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang bagay na hindi mabasa. Isang halo ng gulat, pag-aalala, at isang pamilyar na bigat. Sige, papunta na kami dyan. Ibinaba niya ang tawag. Tumingin ito kay Hiraya at sa isang iglap, alam ni Hiraya na ang kanilang tahimik na mundo ay muling iyayanigin. Anong nangyari? Kinakabahang tanong ni Hiraya. Huminga ng malalim si Amihan, hinawakan ang kanyang mga kamay na para bang naghahanda para sa isang bagyo. Ang lolo ko, sabi niya. Ang kanyang boses ay mababa at seryoso. Si Don Alejandro, inatake siya sa puso. Nasa ospital siya ngayon. Kritikal ang kondisyon niya. Ang biyahe papuntang ospital ay isang paglalakbay, pabalik sa isang mundong matagal nang tinalikuran ni Amihan. Ang bawat gusali, bawat kalyang kanilang dinadaanan ay isang paalala ng buhay na kanyang iniwan. Ngunit ngayon, may pagkakaiba. Hindi na siya nag-iisa. Ang kamay ni Hiraya ay mahigpit na nakahawak sa kanya, isang mainit na angkla sa gitna ng malamig na agos ng nakaraan. Sa ospital, ang pangalang Rosales ay nagbukas ng lahat ng pinto. Ang hangin ay mabigat sa amoy ng antiseptiko at hindi nabibigkas na takot. Sa pribadong wing,
Nakita nila ang mga kamag-anak, mga tiyahin at pinsan na may mga matang mapanuri at mapanghusga. Tumingin sila kay Hiraya na para siyang isang dumi na pumasok sa kanilang malinis na mundo. Ngunit hindi natinag si Amihan. Hinawakan niya ng mas mahigpit ang kamay ni Hiraya at naglakad sila ng may dignidad na tanging ang tunay na pag-ibig ang makapagbibigay. Sa loob ng ICU, nakita nila si Don Alejandro, ang makapangyarihang patriarka na minsan ay kinatakutan ng lahat, ay nakahiga na ngayon, walang lakas, napapalibutan ng mga makinang humihinga para sa kanya. Ang kanyang balat ay maputla at ang kanyang mga mata na dati kasing talim ng agila ay nakapikit. Lumapit si Amihan sa tabi ng kama. Tinitigan niya ang kanyang lolo, hindi na may galit, kundi may isang uri ng malungkot na pag-unawa. Ang taong ito, sa kabila ng lahat ng kanyang mga pagkakamali, ay parte pa rin ng kanyang pagkatao. Dahan-dahang iminulat ni Don Alejandro ang kanyang mga mata. Malabo ang mga ito, ngunit nang makita niya si Amihan, isang kislap ng pagkilala ang lumitaw. Sinubukan niyang magsalita, ngunit isang mahinang ungol lamang ang lumabas. Itinaas niya ang kanyang kamay, nanginginig. Sa isang iglap, bumalik sa alaala ni Amihan ang mga araw na siya ay bata pa, kung paano siya hahawakan ng kamay na ito para ituro ang mga barko sa daungan. Ngayon, ang parehong kamay ay humihingi ng kapatawaran. Kinuha ni Amihan ang kamay ng kanyang lolo at sa sandaling iyon, ang mga mata ng matanda ay napunta kay Hiraya na tahimik na nakatayo sa likod ni Amihan. Nakita niya kung paano hawak ni Hiraya ang baywang ng kanyang apo. Nagbibigay ng suporta. Nakita niya ang lakas sa kanilang pagsasama. Isang luha ang dahan-dahang dumaloy mula sa gilid ng mata ni Don Alejandro. Dahan-dahan, bahagya niyang itinango ang kanyang ulo. Isang halos hindi mahahalata na kilos, ngunit sapat na. Isang tahimik na pagsuko, isang pagtanggap, isang taon ang lumipas. Ang kalangitan sa dalampasigan ay isang perpektong canvas ng kulay kahel, rosas, at lila habang papalubog ang araw. Ang mga alon ay marahang humahalik sa buhanginan na parang mga bulong ng pagbati. Nakatayo si Hiraya sa ilalim ng isang arko na gawa sa kawayan at pinalamutian ng mga puting bulaklak. Ang kanyang damit ay simple, puti at lumilipad kasabay ng hangin. Ang kanyang buhok ay may ilang maliliit na bulaklak. Sa kanyang harapan ay si Amihan, nakasuot ng puting linen. Ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa kanya. Puno ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa sa karagatang nasa kanilang likuran. Ang kanilang bagong umaga logistics ay umuunlad na. Mula sa isang van, mayroon na silang 5. Sila ay iginagalang sa industriya, hindi dahil sa isang pangalan, kundi dahil sa kanilang sipag at integridad. Si Don Alejandro ay nakaligtas at dahan-dahang bumubuti ang kalagayan at bagamat hindi na ito makapagsalita, ang kapayapaan ay namamagitan na sa kanila. Ngunit sa araw na ito, hindi mahalaga ang negosyo, hindi mahalaga ang nakaraan. Ang mahalaga lang ay ang kanilang mga pangako. Hiraya, simula ni Amihan, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Dumating ka sa buhay ko noong ako'y nasa dilim, tumatakbo mula sa aking anino. Ikaw ang nagturo sa akin na ang tunay na lakas ay hindi sa pagtakas, kundi sa pagharap. Ikaw ang naging dahilan ko para lumaban. Ipinapangako kong magiging ilaw mo ako sa lahat ng natitirang araw ng buhay ko. Ngumiti si Hiraya, ang kanyang mga mata ay nagniningning. Amihan, sabi niya, ang kanyang boses ay malinaw na parang kristal. Natagpuan mo ako nung ako'y sira na at nawawalan ng pag-asa. Sa gitna ng aking kadiliman, ikaw ang naging liwanag ko. Tinuruan mo akong muling magtiwala, muling umibig, at muling mangarap. Ipinapangako kong aalagaan ang puso mo
na siyang tanging yaman ko. Isinuot nila ang simpleng mga singsing. At sa ilalim ng papalubog na araw, sa harap ni Gabriel na kanilang best man at iilang kaibigan, sila ay naging isa. Nang maglaon, habang naglalakad sila sa dalampasigan, magkahawak kamay bilang mag-asawa, niyakap ni Hiraya si Amihan. "Natagpuan na natin, mahal," bulong niya. "Ang ano?" tanong ni Amihan, habang hinahalikan ng kanyang buhok. Tumingala si Hiraya sa kanya. Ang kanyang mukha ay sumasalamin sa huling sinag ng araw, puno ng dalisay na kaligayahan. Ang ating Hiraya. At dito po nagtatapos ang kwento ni na Hiraya at Amihan. Isang kwentong nagpapatunay na kahit gaano kadilim ang nakaraan, laging may liwanag na naghihintay sa isang bagong umaga. Ang aral na iniiwan sa atin ng kanilang paglalakbay ay simple ngunit malalim. Ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa yaman o pangalan, kundi sa kakayahang manatili, lumaban, at maging liwanag para sa isa't isa sa pinakamadilim na panahon. At ang kapatawaran, lalo na sa ating mga sarili, ang unang hakbang patungo sa isang pusong muling natutong magmahal ng buo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwentong ito. Sana po ay napulutan ninyo ng inspirasyon at aral ang pag-iibigan ni na Hiraya at Amihan. Ano pong masasabi ninyo sa kanilang kwento? At anong uri naman ng kwento ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.